Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, December 11, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Nakakalungkot isipin, ang tulong ng DSWD dapat diretso sa bulsa ng mga nangangailangan. 14 na barangay officials sa Iloilo naharap sa reklamong graft at abuse of authority dahil sa korupsyon sa pamamahagi ng ayuda. Sa presinto at sa korte na nga siya magpaliwanag. Pag-iyak ng kontratistang si Sara Diskaya habang nasa kustodiya ng NBI, hindi bumenta kay DPWH Secretary Vince Dizon. Umano'y racket sa BIR, iniimbestigahan sa Senado. Mga nakolektang buwis sa bisa ng Letter of Authority, ibinubulsa umano ng ilang tiwaling BIR personnel at officials. Senator Bato de la Rosa, palipat-lipat umano ng bahay. DILG, minomonitor ang mga galaw ng senador. Sa palakasan, Pilipinas wagi ng ginto sa Jiu-Jitsu at Mixed Martial Arts sa SEA Games. At Thai beauty queen Antonia Porcild, ibinahagi ang behind the scenes ng pagiging placard bearer ng Pilipinas sa SEA Games sa Thailand. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naghain ng kasong administratibo si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian laban sa 14 na barangay officials sa Iloilo dahil sa reklamo ng korupsyon sa pamamahagi ng ayuda. Sa report ng mga biktima, halos wala nang natitira sa ayuda dahil sa mga iligal na kaltas ng mga barangay official. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Dumulog sa tanggapan ng DSWD ang 14 na residente mula sa iba't ibang barangay sa Iloilo City para isumbong ang anomalya sa pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Assistance for Individual in Crisis Situation o AICS. Batay sa reklamo, sa 10,000 pesos na ayuda, sa pilitan umanong kinakaltas ng ilang barangay officials ang halagang 8,000 hanggang 9,000 pesos. Ang natitira na lang sa kanila halos 2,000 or 1,000. Nakakalungkot isipin kasi sabi nga ng ating Pangulo na ang tulong ng DSWD dapat diretso sa bulsa ng mga nangangailangan. Wala dapat nakikialam dyan. Pero na-revictimize yung mga victim. Ayon kay Gatchalian, banta umano ng naturang barangay officials, tatanggalin ang mga pangalan sa listahan ng mga benepisyaryo kung hindi papayag sa kaltas. Kabilang sa mga benepisyaryong na biktima ay yung mga nangangailangan ng medical at burial assistance. Dahil sa mga reklamo, personal na naghain ng kasong administratibo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa tanggapan ng Ombudsman laban sa 14 na sangkot na barangay officials mula sa mga kagawad, treasurer hanggang sa kapitan. At kung kakailanganin mag-preventive suspension at yung karagdagang pang mga parusa. Simultaneous to this, we are also building up the case already for criminal cases to be filed kasi ngayon administrative muna. This is something that we will take very seriously, no? Yung procedure po dito ay kung admin case po na ang ifa-file ho nila, it will go through administrative adjudication, which will require a lower threshold than that of a criminal case. Nakasaad sa patong-patong na dokumentong isinumite ang kasong grave misconduct, graft and corruption at abuse of the authority. Ayon sa tanggapan ng Ombudsman, posibleng maharap muna sa preventive suspension ang mga inirereklamong barangay officials. So depending on the evaluation, no, it can span between 1 to 6 months. 6 months being the maximum already for preventive suspension. Note that preventive suspension is not a penalty that is meted out for the behavior, but preventive suspension is just a remedy para hindi po
makigulo or hindi siya makakapag-interfere sa aming investigation. Ipinahinto muna ng DSWD ang pamamahagi ng ayuda sa naturang mga barangay sa Iloilo at inaasahang muli itong ipatutupad sa Enero sa susunod na taon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Hindi bumenta kay DPWH Secretary Vince Dizon ang pag-iyak ng kontratistang si Sara Diskaya habang nasa voluntary custody ng NBI. Iginigiit ng kontratista na nadamay lang siya sa flood control scam at hindi nakaw na yaman ang ipinambili niya ng halos 40 luxury cars. Pero ayon kay Dizon, malakas ang ebidensya laban sa kanya. Sa presinto at sa korte na nga siya magpaliwanag. Dami niya sinasabi na kesyo, nadamay nga siya. Ito na lang ang nasabi ni DPWH Secretary Vince Dizon sa kontratistang si Sara Diskaya matapos niyang itanggi ang anumang kamalian sa gitna ng flood control scandal. Sinabi ni Diskaya sa exclusive ABS-CBN interview na nag-aalala siya para sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Pero syempre, iniisip ko rin safety ng mga anak ko, safety ko. Better if I stay here until my warrant is served. My kids, they all have ADHD. Husband ko nasa Senate. Tapos ako makukulong. Ang hirap. Ang hirap. Hindi ko alam kung paano mga anak ko. Voluntaryong nagpunta si Diskaya sa National Bureau of Investigation nitong Martes matapos i-anunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang napipintong paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Kaugnay ito ng graft at malversation cases, kaugnay sa 96.5 million pesos na umano'y ghost flood control project sa Davao Occidental. Giit ni Dizon, malakas ang ebidensya laban kay Diskaya. Dapat maawa din siya sa mga taong biniktima niya. Yung mga taong binabaha sa Bulacan. Yung mga taong binabaha dun sa Davao Occidental. Na kailangan ng eskwelahan doon sa nung mga bahay doon ng flood control. Pero wala silang ginawa. Ghost project. Sinabi naman ng DOJ kung nais ni Diskaya na ituloy ang aplikasyon sa Witness Protection Program. Dapat ibalik niya ang milyong-milyong piso mula sa ghost projects. Dapat ring patunayan ni Diskaya na seryoso siya sa pakikipagtulungan sa investigasyon. You can give 100 names, but if you cannot be, you'll not be able to substantiate, the basis for the inclusion, or tawag nito, implicating these people, that is not enough. You have to provide more details before we can even consider you as a state witness. Sa ngayon nananatili sa ilalim ng voluntary custody ng NBI si Diskaya habang hindi pa rin inilalabas ng korte ang warrant laban sa kanya. Todo handa na ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Ayon kay CAAP spokesperson Erica Polonio, tinatayang aabot sa 980,000 na mga biyahero ang daraan sa mga paliparan sa buong bansa. Higit na mas mataas ito kumpara sa 895,000 na naitala sa loob ng 2 linggo noong nakaraang holiday exodus. Nakataas naman ng heightened alert ang lahat ng 44 na CAAP-operated airports para siguraduhin ang kaligtasan at maayos na daloy ng mga pasahero. Aktibo na rin ang medical teams at partner agencies kabilang ang CAB, PNP, OTS at mga airline para sagutin ang anumang pangangailangan ng mga pasahero. Paalala pa ng CAAP sa mga bibiyahe, dumating ng 3 oras bago ang flight, i-double check ang flight status at iwasang magdala ng mga bawal na bagay na posibleng maging dahilan ng delay. Normally, meron tayong at least 7 to 10% yearly ang increase ng surge ng travel ng ating mga kababayan during this holiday seasons. Ngayon, expect natin about 980 million, about 980,000 o baka smoker pa.
Mag-iisang buwan magmula nang huling magpakita sa publiko si Senator Ronald Bato de la Rosa, pero ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, na monitor ng kanilang ahensya ang mambabatas sa 6 na lokasyon. Tipid sa detalye si Remulla kung saan ito, pero anya, tinatago umano si de la Rosa at nagpapalipat-lipat sa iba-ibang bahay gamit ang iba-ibang kotse ng mga kaibigan. Ngayon pa man, aminado si Remulla na hindi naman ikinukonsiderang wanted o pugante ang naturang senador. Sakalang rin anya sila makakakilos sakaling may lumabas ng arrest order sa kanya. Nagtatago si De La Rosa magmula nang umugong ang umano'y paglalabas ng International Criminal Court ng warrant laban sa kanya kaugnay ng libo-libong namatay sa Oplan Tokhang na kanyang pinamunuan sa ilalim ng Duterte administration. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang mga structural changes anya na sinimulan ng kanyang administrasyon pagkatapos ng kanyang termino sa 2028. Sa kanyang podcast kasama ang mga estudyante, sinabi ni PBBM na iba na ang pamamahala ngayon kumpara sa panahon ng kanyang ama. Hindi naman tinukoy ng Pangulo ang mga polisiyang gusto niyang magpatuloy, pero prioridad niya ngayon sa Kongreso ang anti-dynasty bill at party list reforms. Inilabas ang podcast habang hinaharap ng administrasyon ang mga alegasyon ng korupsyon at paghina ng ekonomiya. We don't do things the same way anymore. You shouldn't be doing the same things as you were doing in 1975 or 1980. This is a different world. And every day, we spend hours with my advisors thinking, think out of the box. My hope, and the reason the structural change is important, is because kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabagong nasimula namin o na tumatakbo na, matuloy-tuloy na para hindi na matanggal. Naghain ng panukalang batas sina House Speaker Faustino Boji D. III at House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos para ipagbawal ang political dynasties sa bansa. Nagakda ng House Bill 6771 ang dalawang pinuno ng Kamara na kapwa mula sa malalaking political clans na naglalayong ipagbawal ang paghawak ng kaparehong posisyon ng mag-asawa, magkakapatid at magkakaanak hanggang ika-4 na degree ng kamag-anakan na isang nahalal na opisyal. Iniharap ang panukala matapos ngang umapela ang Pangulong Marcos sa Kongreso na bigyang prioridad ang anti-dynasty law. Sa kanilang explanatory note, iginiit ni D at Batang Marcos na nanatili ang political dynasties dahil sa kawalan ng batas na tumutupad sa konstitusyonal na mandato. Target ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na simulan sa Enero ang pagdinig sa mga anti-dynasty bills. Nananawagan ng palasyo kay Senator Bam Aquino na pangalanan kung sino ang nakikialam umano sa pondo ng edukasyon para sa 2026. Nagkaroon kasi ng consensus sa Senate caucus na paninindigan nilang hindi galawin ang education at health budget sa harap ng mga ulat na posibleng baguhin umano sa Bicameral Conference Committee sa December 12 hanggang 14. Ayon kay Senator Aquino, dapat bantayan ng publiko ang deliberasyon ng Bicam dahil posibleng magkaroon ng hakbang na bawasan ang alokasyon para sa edukasyon. Binigyan din niya kung saan mapupunta ang mahalagang pondo para sa 2026 tulad ng classrooms, free college law, allowance ng mga mahihirap na estudyante at school feeding program. Tiniyak naman ng Senado na haharangin ito ang anumang pagtatangka na bawasan ang historical 1.38 trillion peso na budget sa edukasyon sa 2026. The Gang is back in action. Inilabas na ng streaming platform na Netflix ang inaabangang Season 2 ng Avatar The Last Airbender nitong Miyerkules, December 9. Sa pasilip, makikilala ni Aang si Toph, ang karakter na ginagampanan ni Mia Sek, ang iconic Earthbender na kanilang makakasama sa bagong adventure. Bukod dyan, kapanapanabik din ang ilang tagpo na lalong magpapa-excite sa mga manonood. Nakatakdang ipalabas ang Avatar The Last Airbender Season 2 sa susunod na taon.
Susunod sa palakasan, Pilipinas humataw para sa mas marami pang medalya sa ikalawang araw ng SEA Games sa Thailand. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Muli na namang inimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure si dating Public Works Secretary Maria Catalina Cabral. Kaugnay pa rin ng pagkakasangkot niya sa flood control irregularities. Wini-welcome naman ng ICI ang pagsasabatas ng Independent People's Commission at sinabing malaking tulong ito sa kanilang investigasyon. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Muling pinadalhan ng sabina ng Independent Commission for Infrastructure si dating Public Works Secretary Maria Catalina Cabral. Ito'y para sa inaasahang pagdinig ng komisyon sa December 15, kaugnay pa rin ng mga anomalya sa flood control projects sa bansa. I believe there was already a subpoena and we are hoping that she appears. Why? Why, sir? Well, I cannot divulge you that, but there are information that the commission would want to get from her. Isa si Cabral sa mga itinuturong tumanggap umano ng kickbacks o porsyento mula sa mga flood control project. Paglilinaw ni Hosaka, wala naman aniyang kinalaman ang mga pahayag ni Zaldico sa kanyang videoserye sa muling pag-imbita kay Cabral. Ayon pa kay Hosaka, sa 15 na rin ang huling pagdinig ng komisyon ngayong taon, kasabay ng huling araw ni Commissioner Babe Singson sa opisina. Pero paglilinaw niya, Yun yung last supposed hearing. Once kung magkaroon ng confirmation, then that will be our last hearing date. But of course, the work of the commission will continue up till December 24. Nanindigan din ng komisyon na hindi pa sila madidissolve at tuloy ang investigasyon. Sa kabila yan ng pahayag ni Ombudsman Jesus Cristin Remulla na hanggang 2 buwan na lang ang ICI. Malinaw naman sa Executive Order 94, meron tayong sunset clause dun, wherein it says that the commission will continue to exist until the purpose for which it was created is achieved or until earlier dissolved by the President. Suportado rin ng ICI ang pagsasabatas ng Independent People's Commission at sinabing malaking tulong ito sa pag-imbestiga sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Kabilang na riyan ang nasa tinatayang 80 ghost projects ng top 15 contractors. Complementary yan, nagtutulungan yung dalawang agencies in that manner. The more people looking at it, then the better. Malaking progreso aniya sa investigasyon sakaling mapatupad ang IPC dahil meron itong kapangyarihang mag-cite in contempt, magkansela ng lisensya at magtalaga ng witness immunity at protection batayan sa Senate House Bill 1512. Ang mga ito kasi ang mga kapangyarihang wala ang ICI. Gayunman, patuloy ang komisyon sa kanilang investigasyon at case build-ups. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Samantala, inilantad sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y racket ng ilang examiners ng Bureau of Internal Revenue kung saan nagigipit pati ang maliliit na negosyante. Ibinunyag ng ilang senador na halos 75% ng nakokolektang buwis sa bisa ng Letter of Authority ay ibinubul sa umano ng ilang tiwaling BIR personnel at officials. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Umarangkada na sa Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa umano'y racket sa Bureau of Internal Revenue gamit ang Letter of Authority o LOA na nagsisilbing audit order sa mga negosyo. Ayon sa naghain na resolusyon na si Senator Erwin Tulfo, malaking bahagi ng nakokolektang buwis sa bisa ng LOA ay binubul sa umano ng ilang BIR examiners at opisyal. 25% lang ng koleksyon kasi napupunta sa gobyerno yung may resibo. 75% goes straight to their pockets. Karaniwan nag-i-issue ng LOA sa mga korporasyon, pero ayon sa senador, pati maliliit na negosyo gaya ng mga karinderya ay pinagsasamantalahan umano. Paliwanag ng BIR, regardless whether malaki ka or maliit, if you are perceived to be committing tax evasion or you are not paying the correct taxes, pwede ka po talagang
ma-audit. Nakatanggap din si Senador JV Ejercito ng reklamo mula sa isang negosyante. Kung saan ang original assessment amount niya na umabot ng milyon ng halaga ay na-negotiate niya na bumaba hanggang 500 hanggang 800,000 na lamang. Sa halagang ito, 100,000 lamang ang may resibo at ang balanse ay sa bulsa na napupunta. Noong November 24, ipinahinto muna ng BIR ang pag-i-issue ng LOA ng walang pahintulot. They would have to clear it first with the deputy commissioner or with the commissioner. Kailangan po mag-submit sila ng justification kung bakit mag-i-issue sila ng letter of authority or why this particular taxpayer should be subjected to audit. Para kay Finance Secretary Frederick Go, malaki ang epekto ng aligasyon sa business climate ng bansa, lalo na sa foreign investors. The biggest complaint of every investor that has come through my office is the BIR. Investor meaning foreign firms or local firms? Both, sir, but mostly foreign. Sa panig ng BIR, habang suspendido ang LOA issuance, magpapatupad ng balansahan at paglilinis sa kanilang hanay. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Itinanggi ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. ang mga ulat na binibigyan ng special treatment si dating Bamban Mayor Alice Go sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ayon sa Bucor, malisyoso umano at walang batayan ng mga report na may bisita umanong Chinese-looking si Alice Go aka Go Huaping. Ayon kay Katapang, tanging mga abogado lang ni Go ang naitalang nakadalaw base sa records ng CIW. Itinanggi rin ni CIW Chief Superintendent Marjorie Ann Sanidad na may personal na cellphone si Go dahil mahigpit itong ipinagbabawal sa lahat, kabilang ang mga empleyado. Sinabi naman ni Katapang na sumasailalim pa si Go sa 5 araw na quarantine matapos mailipat mula BJMP nung nakaraang linggo. Na matatanda ang nahatulan si Go ng Pasig City Court ng life imprisonment sa kasong qualified human trafficking. Magsasagawa ng panibagong preliminary investigation ang Department of Justice hinggil sa kidnapping at serious illegal detention cases ng mga nawawalang sabongero sa Manila RTC Branch 185. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, kaugnay ito ng pag-indict ng DOJ kay Charlie Atong Ang at ilan pang individual sa 10 counts of kidnapping with homicide at 16 na count ng kidnapping with serious illegal detention, kung saan hindi pa kasama si Ang sa Manila RTC cases. Kabilang sa Manila Arena cases ang whistleblower na si Julie Patidongan na umaming si Ang umano ang mastermind ng lahat, pero posibleng madrop ang charges dahil gagawin siyang state witness kasama ang kapatid na si Ella Kim. Sinabi ng DOJ na inaayos na nilang paghahain ng mga bagong kaso laban kay Ang sa Lipa City, Batangas at sa Santa Cruz at San Pablo City sa Laguna bago umpisahan ng re-investigation sa Manila Arena cases. So pwede pa siyang masama doon. Kaya lang, kailangan magkaroon muna ng preliminary investigation at malaman kung talagang mayroong ebidensya patungkol sa kanya na magiging basihan para siya ay isama doon sa kaso niya. Sa ibang balita, ipinasa na ng Department of Science and Technology sa Department of National Defense at Philippine Army ang COBRA. Ito po ay isang locally made, remote-controlled weapon system sa Camp O'Donnell sa Tarlac. Abot sa 29 na milyong piso ang ginastos sa proyekto na dinisenyo ng DOST Metals Industry Research and Development Center. Yan ay para palakasin ang firepower ng Armor Division sa pamamagitan ng 50 caliber remote-controlled weapon station. Ayon sa project leader na si Engineer Rodnel Tamayo, mas safe ang COBRA dahil automated at hindi na malalantad ang sundalo sa enemy fire. Lokal din ang components nito kaya mas mabilis ang pag-repair. Matagumpay na natest ang system at kaya mag-track ng targets sa 360 degrees habang umaandar ng 300 o 30 kph. Ayon sa Philippine Army, malaking ambag ito sa land defense at maging sa local job generation lalo't pwedeng ma-mass produce sa Pilipinas. Galing! Nagbabala ang health officials ng England sa mga residente roon na mag-ingat sa bagong strain ng influenza virus
na siyang dahilan ng pagdami ng pasyente sa kanilang mga ospital ngayon. Ayon sa National Health Service, umakyat ng 55% ang bilang ng mga nagpa-ospital dahil sa trangkaso nitong nakaraang linggo. Katumbas yan ng 2,600 mahigit na katao at posibleng mas dumami pa ang magkasakit dahil sa matinding lamig dala ng winter season. Sa monitoring ng World Health Organization, tumaas ang seasonal flu sa buong mundo nitong mga nakaraang buwan. At ang predominant na sanhi nito ay ang bagong H3N2 strain ng influenza virus. Payo ng WHO at NHS magsuot ng face mask at kung maaari ay magpaturok ng influenza vaccine. Mas umiinit ang laban ng Pilipinas sa ikalawang araw ng SEA Games sa Thailand, kung saan sunod-sunod ang medalyang napagtatagumpayan ng ating mga pambato. Unang bumandera si Alea Finnegan na nakakuha ang gold sa women's vault matapos ipa-review ng Philippine delegation ang resulta. Unang naibigay ang first place sa Thailand, pero nang mag-recompute ng score na personal na hiniling ni POC President Bambo Tolentino, malinaw na panalo ang ating Pinay na atleta. Samantala sa women's uneven bars, silver naman ang Pilipinas matapos makakuha si Hailey Garcia ng score na 12.333 sa kabila ng matinding kampanya ng Pinay gymnast sa kompetisyon. Gold din ang nakuha ni Dean Michael Rojas para sa men's 85 kg jiu-jitsu matapos ang 50-0 dominant win kontra Singapore. Sa taekwondo, silver ang naiuwi ni Clarence Sarza sa women's under 46 kg. Natalo naman sa semi si Kurt Barboza sa men's under 54 kg na posibleng huling laban na niya sa SEA Games. Bronze ang kina Felix Kalipusan, Jeremy Lawrence Nopre at Jordan Makalipay sa men's team kata event sa karate. Isang bronze din ang inihatid ni Mark Lowell Valderrama sa MTB Cross Country Eliminator. Isa po yan sa pinakabata sa Team Philippines na patuloy ang paglaban. Samantala, patuloy namang nag-iikot sa iba-ibang venues si Philippine Olympic Committee President Bambo Tolentino para suportahan ng Pinoy athletes sa iba't ibang sports disciplines. Kaya mabuhay ang ating mga atleta at laban lang po. Galing ng Pilipinas. Sa aming pagbabalik kay Miss Universe 2023 runner-up, Antonia Porcild proud na placard bearer ng Pilipinas sa SEA Games sa Thailand. At the true queen, ang ating Miss Universe 2018, Catriona Gray, nakiisa sa pagre-repack ng pamaskong handog ng isang foundation. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. SEA Games fever is really on. Proud na naging placard bearer ng Pilipinas si Miss Universe 2023 first runner-up Antonia Porcild sa opening ceremony ng SEA Games sa Thailand. Samantala, Miss Universe 2018 Catriona Gray nagboluntaryong tumulong sa pagre-repack ng Christmas goods para sa mga naging biktima ng sunod-sunod na bagyo. Ang Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Mabuhay Philippines! Tila may bagong adopted daughter ang Pilipinas from Thailand. Very proud na ibinahagi ni Miss Universe 2023 first runner-up, Antonia Porcild, ang kanyang karanasan bilang placard bearer ng Team Philippines sa opening ceremony ng 2025 Southeast Asian Games sa Thailand nitong Martes, December 9. Sa Instagram, makikita ang ilang kuha ni Antonia na all smile habang hawak ang placard ng Pilipinas sa SEA Games. Ayon sa Thai Beauty Queen, malapit sa puso niya ang Pilipinas, kaya naman isang malaking karangalan para sa kanya na maging bahagi ng ganitong papel sa patimpalak. Matatanda ang naging malapit na kaibigan ni Antonia ang pambato ng Pilipinas na si Michelle D sa Miss Universe 2023. Samantala, Queen Catriona in action. From the stage of the universe to the heart of the nation. Muling pinatunayan ni Miss Universe 2018 Catriona Gray na forever siyang tunay na queen ng Miss Universe matapos voluntaryong tumulong ng pagre-repack para sa pamaskong handog ng isang non-profit organization na Angat Buhay.
Sa Facebook page ng nasabing organization, kanilang ibinahagi ang ilang larawan ni Catriona na masayang nakikiisa sa gawain. Layo ng organisasyon na magbigay ng saya, pag-asa at katatagan sa mga biktima ng mga nagdaang kalamidad, lalo na ngayong Christmas season. Ipapamahagi ang mga pamaskong handog sa mga kababayan nating naapektuhan ng sakuna sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung balat sibuyas ka, malamang maiinis ka sa konduktor na ito para kasing laging mainit ang ulo. Panoorin ang nakaka-GV na video. Kung sino man yung wala pang bayad dito, umamila. Ngayon din. Hindi binibenta ng antipolo. Pamasahe, 12. Ay, mahamila kayo, ma'am. Dalawa, pasok. Boss, wala kang karapatan dyan. Bumaba ka dyan. Okay. Kung sino man yung wala pang bayad dito, umamila. Ngayon din. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Webes ay mula sa American jurist na si Oliver Wendell Holmes. Ang sabi niya, mas umuunlad ang mga ideya kapag itinatanim sa isip ng iba, hindi lang sa pinagmulan nila. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Grabe, maiksing panahon na lang ang natitira. Simulan na ang planuhin ang family gatherings dahil mayroon na lang 14 days bago mag-Merry Christmas. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.